Alright mga tol, pag-usapan po natin itong actually 1 year ago na po itong usapin na ito. Pero tignan po natin kung anong kung gaano po ito ka-related ngayon sa panahong kasalukuyan. Ito ba'y nare-resolve ba? Dumadami, lumalaganap pa yung mga problema lalo dito sa mga nagpo-promote na influencer, mga kilalang vlogger, streamer, influencer sa social medias na nagpo-promote o nag-endorso ng online na sugal. So lahat ng yan po ay pag-uusapan po natin sa video na ito. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. So let's go! So yun na nga mga tol, ito ay isang taon nang nakalipas nang ibalita po ito sa ABS. Sabi po ng caption, social media influencers target pigilan sa pag-endorso ng online sugal. I-play po natin, no? Planong habulin ng gobyerno ang mga social media influencer na nag-endorso ng sugal online. So play natin to. Hindi na titirahin dito will be the influencers because apparently alam mo, mga milyon, dan libo yung mga kanilang mga followers. Dapat take down din yung kanilang mga promotion. PSCBN News. Alright mga tol, yun po ang sinabi ng balita po dito sa ABS-CBN 1 year ago, and I believe meron naman mga ginagawang hakbang talaga, lalo na ang gobyerno, para sumpuin itong mga nag-e-endorso nitong mga online sugal na ito. Lalo na nga po itong usapin sa Pogo, no? Isa po ito sa kanilang pronta, pero sa likod pala ng camera, sa likod pala ng kanilang front na sugal ay hindi lang pala sugal na salot sa bansa po natin ang kanilang ibinibigay, ay meron din palang mga nakapaloob na mga kriminalidad sa kanilang organisasyon. At napakarami pong malalaking pangalan ng sangkot ngayon dyan na patuloy na iniimbestigahan sa panahong kasalukuyan. Kaya nga po napakahalaga na kilalanin at alamin po natin yung mga pinapanood po natin ng mga vlogger, mga influencers na nagpo-promote ng sugal. Kahit gaano pa man sila sinasabi ninyo natin na marunong, magaling, sabihin pa ninyong maganda, gwapo, o ano man, bakit ninyo sila iniidolo, ay pag ito pong mga ito ay nagpo-promote ng ganitong uri ng bagay, sugal, ay i-cancel na po natin yan, no? Para maiparamdam din sa kanila na itong mga ginagawa nila ay pakinabang nila pero kawalan ng mga tao. Pero actually sila rin mismo ay wala rin naman mapapala dyan. Kikita sila, oo, diba? Pero later, dahil ito ngay masama rin naman talaga, wala rin kabuluhan, pare-pareho po ang problema na dadamay pa yung mga viewers, no? Kaya nga dito lastly, no, na ipe-play po natin dito, ay panoodin po natin yung sasabihin dito ni Kuya Lawrence Map TV, at ito po ay 1 year ago na rin na ng kanyang in-upload na nagpo-promote nung online casino na yan. Parang nga sana hindi yan online casino, kasi game lang siya, magkiklik-klik ka lang, pipindot ka ng racket, times 2, times 3, times 8 yung pera mo. So pag tumaya ka ng let's say 1,000, pag na times 8 yan, 8,000 ka agad. Or tumaya ka ng 10,000 na times 8, 80,000 ka agad, di ba? So ang sarap pakinggan, napakadali maengganyo. Pero ang katotohanan dyan, karamihan sa kanila, pinefake nila yon. Paano nila pinefake yan? Minsan, binibigyan sila ng funds nung mismong game na yon, yung mismong game na yon, bibigyan sila ng fund, let's say 50,000, 100,000. Babayaran sila nun para laruin lang yung game na yon at i-promote yung game na yon. Okay, so parang puhunan nila. Kasi alam nila na kapag naglalaro sila nun, maraming maeengganyo, maraming mahahatak na maglaro pa. Yung iba naman, content creator na gaming, naglalaro sila niyan. Pero hindi nila pinapakita sa iyo kung gaano kalaki na yung talo nila. Hindi nila papakita yun kasi papakita lang nila na nanalo sila, nagkakapera sila. So saan nila kukunin or babawiin yung mga natalo sa kanila? Babawiin nila yon kapag napa-click nila kayo dun sa link nila, sa referral link nila, at sumali kayo. At the end of the day, matatalo din kayo. Akala nyo bakit siya nananalo. Yung pala, siya, yung influencer na yon, nababawi niya yung pera
na natalo sa kanya gamit yung mga click or yung mga pagsali ng mga viewers niya, di ba? So nanloloko lang sila. Hindi talaga nila sinasabi na kung anong totoo. Ang problema kasi dyan, addicting yan. When you say addiction, nababago nito yung ng pakiramdam mo ng katawan mo, di ba? Subukan mo tumaya ng 100,000. Let's say may 100,000 ka. Itaya mo one time lang. Tingnan ko kung hindi ka kabahan, kung hindi magbago yung timpla ng katawan mo, kung hindi ka lagnatin kapag natalo ka. Di ba? Kasi, addiction talaga ang sugal. Hindi lang sugal ang may addiction. Pagkain, cellphone natin, nakaka-addict yan. Yung mga yan, design talaga sila para maging addictive, para mawili tayo. Hindi ako expert pagdating dito, hindi ako psychologist, pero yung idea lang na pagkakaintindi ko, kasi ako rin nilalabanan ko rin yung addiction sa iba't ibang bagay, di ba? Lahat naman tayo may addiction na nilalabanan eh. So ano yung nagkukos ng addiction natin? Ang dopamine is yung happy hormones natin. Okay? So once na nanalo ka, 20 pesos lang yung panalo mo, 100 pesos lang yung panalo mo, yung hormones mo mag-release na ng dopamine, so magiging happy ka, magiging parang high ka. The same na nangyayari kapag kumakain ka ng pagkain na hindi mo mapigilan, or kapag nag-click ka ng cellphone mo, tapos parang hindi mo namamalayan bakit ang bilis ng oras, yun. Kasi parang masaya ka, parang happy ka lang, gano'n. So isa yun, ma-addict ka doon sa sugal, ma-addict ka doon sa game, na every time naman nanalo ka, kahit mag-uumpisa ka pa 20 pesos lang, pa 50 pesos, nanalo ka. So nagtitrigger yon ng dopamine reaction sa katawan mo, ng dopamine hormones, na magiging excited ka. At yun ang nakaka-addict. Ang problema sa dopamine, ganito yan. May experiment na ginawa na yung isang daga, binigyan ng dalawang pindutan. May dalawang pindutan. So yung daga na yon, yung isa, pag pinindot niya, may lalabas na pagkain. May isang pindutan naman, kapag pinindot niya yon, mag-release ng dopamine sa katawan niya. Nung una, pinindot niya yung pagkain, kumain siya ng pagkain. Tapos tinara niya yung dopamine. Nag-release ng hormones ng dopamine sa katawan niya. So hindi niya na pinindot yung pagkain. Ang ginawa niya, pinindot yung dopamine kasi gusto niya yung pakiramdam na gano'n. Na kahit hindi na siya kumakain, mas gusto niya yung pakiramdam nung high, yung parang happy hormones na yun na talagang na-addict siya doon until ikamatay niya. So yun ang epekto ng dopamine sa atin. Pwede niya siyang maging ganong kasama na hindi mo na namamalayan, sinisira na yung buhay mo. Siguro pag sa sugal, ginagastos mo na yung funds mo. Ganun din sa drugs, di ba? Yung mga drug addict, bebenta nila yung mga gamit nila, tawag nga, bentang addict, ganun, para lang makapag-provide ng pambisyo, para lang masolusyonan yung pambisyo nila. So hindi ako expert, pero basic explanation lang yun, ganoon yung nangyayari. Yung games na walang perang involved, nakaka-addict na, di ba? Kasi pag nag-games ka, minsan hindi mo namamalayan. Every time na nakaka-hit ka or natatalo mo yung kalaban, masaya ka, yung mood mo, nag-release ng dopamine, masaya ka, and then ma-addict ka doon sa game, hindi mo titigilan. Ano pa kaya yung nananalo ka doon sa game at the same time may pera? May pera. But again, hindi all the time mananalo ka. Kapag naglaro ka sa casino, sila palagi panalo dyan. Hindi ka mananalo sa casino. Laging sila ang nananalo dyan at the end of the day. The main reason bakit naiengganyo tayo sumali or mag-try nung sugal, lagi natin naiisip sa likod natin, isip natin na, paano kung manalo tayo? Paano kung tumama tayo? One time lang to, titigilan mo to. Yan, dyan na mag-uumpisa yan. Huwag nyo isipin na pera lagi ang solusyon sa lahat ng problema nyo. Kung talagang pera lang ang problema natin, siguro sana lahat ng may pera masaya. Pero mapapansin nyo, lahat ng mga influencer na nagpo-promote ng sugal mukhang hindi rin masaya sa buhay nila kasi ginagawa nila yan. Di ba? Marami na silang pera pero kailangan pa nila mas marami pang pera. Kung pera talaga yung solusyon para maging masaya sila, di ba? Of course, may mga magko-comment dyan na sasabihin na sa akin, baka naiinggit ka lang kasi marami silang pera. Pag inggit, pikit, yan. Yan yung mga tao na in denial sa sarili nila. Dinideny nila sa sarili nila na masama yun, dinideny nila na mali yung ginagawa ng mga tao na yun. Ayaw nila i-call out yung mga influencer na yun. Yan. Hindi na ako magugulat kung may ganyan na mga pag-react. And ang mapapayo ko naman, if na-addict ka na sa sugal or alam mo na isa ka na doon sa nag-i-struggle na makawala doon sa system na yon, or kung isa ka doon sa mga tinatamaan na yon na na-addict na, let's say na-addict sa magsusugal, na hindi mo na siya maalis, na gusto mo makabawi, gusto mo manalo ng manalo, I think you need to find your true purpose or meaning ng buhay mo. Kasi pag nakita mo yon, hindi ka na maghahanap ng iba pang kaligayahan. Ganun. Huwag mong isipin na may shortcut, okay? Walang shortcut sa buhay. Mahirap kumita ng pera, mag-i-struggle ka talaga. Pero kung ginagawa mo yung purpose mo or ginagawa mo yung totoong meaning ng buhay mo,
eh kahit mahirap kumita ng pera, magiging masaya ka. Hindi mo kailangan ng mga ganyang quick fix or ganyang shortcut. Dahil pag shortcut mo, mas magkakaproblema ka. Walang shortcut. Walang mahirap na bagay na madali mo makukuha. Lahat yan pinaghihirapan. Anyway, that's my thoughts para doon. So, sana may natutunan kayo. Alright mga tol. So ayan, ngayon lang po tayo napadpad dito sa channel po ni Boss Lawrence Map TV. At least dito sa content po nito, I don't know if ganito yung mga content niya talaga or may paiba-iba rin siya or pabago-bago ba, consistent o ano man, hindi ko po alam. Pero at least dito sa video po na ito, tama po yung mga sinabi po niya. At para dun sa mga may iniidolo, mga sinusuportahan, pinafollow na mga influencer, mga vloggers na nagpo-promote at the same time, mga nagko-content pero at the same time ay nagpo-promote din ng sugal, ay cancel na po natin yan. Unless magbago sila, ay i-unsubscribe na po ninyo yan mga yan. At iparamdam po ninyo, mag-comment po kayo sa kanila, mga followers nila na i-unsubscribe sila dahil nagpo-promote po sila nito. So ayun, ikaw ano masasabi mo sa videos po na ito na pinanood po natin? Tingin mo ba lumalala yung kalagayan po ng ating bansa sa mga sugal-sugal? Comment down below at syempre anong masasabi mo sa lahat ng bagay na ito? Mag-usapan po natin yan. Pero kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell upang maging updated ka sa mga videos po natin na parating. So yan na nga, see ya ulit sa susunod na videos. See ya!